Ang pagpili ng karangalan sa gitna ng tuyong lupa. May nagsasabing kami ang pinakamabaliw na grupo ng tao sa buong Africa. Noong Agosto 2020, nang dumating ang isang malaking delegasyon ng mga diplomatiko mula sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at lumapag sa aming kabisera, ang Hargeisa, nagdala sila ng isang alok na magpapalaway sa buong kontinente ng Afrika. Isang blueprint para sa isang kahanga-hangang internasyonal na paliparan. Mas mahalaga pa sa mga superhighway at bilyon-bilyong dolyar na mega stadium, lahat ng ito ay may isang kondisyon lamang. Agad na paalisin ang kinatawan ng Taiwan sa aming bansa. Inilagay nila ang tukso ng bakal at semento sa isang panig ng timbangan. At sa kabilang panig, ang simpleng pakikipagkaibigan lamang sa isang islang nakahiwalay. Inakala ng mundo na luluhod kami. Ngunit ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit ang isang mahirap na bansa tulad ng Somaliland ay nangahas na tumanggi sa higanting may 1 bilyong populasyon at sa halip ay hinawakan lamang ang kamay ng aming mga kaibigan sa Taiwan. Higit pa rito, ipapakita ko sa inyo kung paano ginamit ng mga Taiwanese ang karunungan at sinseridad upang gawing hardin ng Eden ang aming tigang na disyerto. Isang himalang hindi magagawa ng ibang malalaking bansa, gaano man kalaki ang ibato nilang. Pero, ang desisyon sa araw na iyon ay hindi lamang nagpabago sa kapalaran ng aming bansa, kundi isa ring malakas na sampal sa mukha ng mga mayayabang na naniniwalang mabibili ng pera ang dangal. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan bahagi ng mundo kayo nanonood at siguraduhin pindutin ang subscribe dahil ang katotohanan ng balita bukas ay maaaring hindi kayang sabihin sa inyo ng mainstream media at ayaw ninyo itong mapalampas. Ako si Ahmad. 3 taon na ang nakalipas. Isa akong senior software engineer sa Dubai. Naninirahan sa isang air-conditioned na silid. Tinatamasa ang ginhawa ng modernong mundo. Ngunit sa tuwing bumababa ang gabi, ang alabok ng lupa sa tuyong ilog ng aking tinubuang bayan sa Somaliland ay patuloy na bumabagabag sa aking panaginip. Marahil ay hindi ninyo pa naririnig ang tungkol sa aking bansa. Sa mapa ng United Nations, kami ay isang multo. Mayroon kaming gobyerno, may hukbo, may pera, may pasaporte. Ngunit tumanggi ang mundo na kilalanin kami dahil lamang sa nakagalitan namin ng isang malakas na kapangyarihan. Ang kapalaran ng Somaliland ay may nakakagulat na pagkakatulad sa aming kaibigan sa malayo. Ang Taiwan malaya at umaasa sa sarili, ngunit laging nabubuhay sa ilalim ng bigat ng isang malaking anino. Noong tag-araw ng 2020, nagpasya akong talikuran ng aking mataas na suweldo at bumalik sa Hargeisa. Noong panahong iyon, kumukulo ang buong bansa. Iniulat ng The Wall Street Journal at Reuters ang galit ng Beijing. Tinawag nilang paglalaro ng apoy ang pagtatatag ng ugnayan ng Somaliland sa Taiwan. Ang mataas na diplomatikong opisyal na iyon mula sa Beijing, na may daladalang pagmamataas, ay itinuro ang plano at sinabi sa aming Pangulo, ang kailangan ninyo ay asphalt, konkreto, at hindi tsekeng lumilipad mula sa isang islang malapit ng bawiin. Kung makikipag-ugnayan kayo sa Taiwan, mawawala ang lahat ng inyong tulong. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mata ng aking mga kababayan habang nakatayo ako sa gitna ng pulutong sa plaza ng kabisera. Oo, napakahirap namin, napakauhaw namin. Talagang kaakit-akit ang pangako ng higanting iyon. Sino ang ayaw maglakad sa isang patag na kalsada? Sino ang ayaw magkaroon ng internasyonal na paliparan? Ngunit sa sandaling iyon, hinatak ako pabalik mula sa tukso ng alaala ng aking lolo. Ang lolo kong sumama sa lupaing parang buhangin ay nagkuwento sa akin ng isang alamat. Aniya, noong dekada 1960s, bago tinalikuran ng mundo ang Taiwan, may isang grupo ng magsasakang dilaw ang balat ang dumating sa Afrika. Hindi sila nagdala ng baril o mga kontratang magpapabagsak sa amin sa utang. Nagdala sila ng buto at inikot ang manggas at personal na nagtrabaho sa mga palayan. Tinawag iyon ng aking lolo na himala ng mga pioneer. Ngunit ang alaala na iyon ay napakalayo na. Sa 21 siglo na ito na puno ng pag-uuri. Umiiral pa ba ang pagkakaibigang iyon? Ngayon, ang Taiwan ay isang kapangyarihan sa teknolohiya ng semiconductor? Taglay pa ba nila ang simpleng puso noong una? O dumating din sila para lamang sa interes ng geopolitics? Ang pagdududa na ito ay sumasama sa akin hanggang sa makita ko ang isang lumang pickup truck na may logo ng Taiwan International Cooperation and Development Fund na tahimik na pumasok sa pinakatigang na disyerto sa labas ng kabisera sa isang lugar na hindi kayang tubuan kahit ng damo. Habang papalayo ang sasakyan sa iilang asphalted road ng Hargeisa, ang pakiramdam sa ilalim ng gulong ay naging isang panginginig na nakapagpapalakas ng ngipin. Ang jeep ay nagpatuloy sa paglalakbay sa gitna ng umaalpas na dilaw na buhangin.
Sa bawat pagyanig, tinatanong ko ang sarili ko. Tama ba talaga ang desisyon na iwanan ng komportableng aircon at mataas na sweldo ng Dubai at bumalik sa lugar na ito na niluluto ng araw? Bilang isang bihasang IT engineer na matagal nang nagtrabaho sa ibang bansa, ang aking kinabukasan ay dapat na nasa isang malamig na data center at hindi sa daang ito na ayaw lakarin maging ng kamelyo. Ngunit tulad ng isang hindi mapigilang puwersa, isang tawag mula sa kaibuturan ng aking dugo ang humatak sa akin pabalik sa maalikabok na lupaing ito. Ang tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan ay lalong nagiging tiwangwang. Ito ang sentro ng Somaliland, isang lugar na kinalimutan ng Diyos at sinasalanta ng tagtuyot. Bihira ang ulan dito at ang tubig ay mas mahal pa sa ginto. Sa loob ng 5 taon, lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pagbabago ng klima. Hindi mabilang na kabataan ang tumakas sa lungsod para mabuhay at ang naiwan lamang ay matatanda at tigang na lupa. At ako? Ako ang nagbalik, isang taong tumalikod sa matatag na buhay sa edad na 36. Sa paningin ng iba, baliw ako. Maging ang aking ina ay napabuntong hininga sa telepono. Ahmad, bakit ka pa bumalik? Wala namang anuman dito kundi buhangin. Hindi ba mas maganda sa ibang bansa? Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking ina. Siya ang nagbenta ng huling tupa ng pamilya para lamang makapag-aral ako. Ako ang unang nakapagtapos ng kolehiyo sa aming pamilya na lumabas sa disyerto. Sa pananaw niya, ang tagumpay ay nangangahulugan ng pag-iwas sa tuyong lupaing ito. Ngunit sa aking puso, laging may nawawala. Isang puwang na dito ko lang mapupunan. Nang makalampas ang sasakyan sa huling burol ng buhangin, sa wakas ay lumitaw ang anyo ng aking tinubuang bayan sa twisted air ng init. Ang mga lupaing inanod ng buhangin, ang mga kahoy na akasya na hirap mabuhay sa tigang na lupa at ang lumang balon sa gitna ng nayon. Na hindi ko alam kung mayroon pang tubig, lahat ng ito ay parehong-pareho sa aking alaala. Ngunit tila mas matanda. Pagbaba ko sa sasakyan, sumalubong sa akin ng pamilyar at nakakapasong hangin na may halong amoy ng tuyong lupa. Ahmad, bumalik ka na talaga. Naghihintay ang aking ama sa pintuan ng bahay. Kahit na higit sa 80 na siya, ang likod niyang binabaluktot ng panahon ay nagsisikap pa ring tumayo ng tuwid. Ang kanyang balat ay magaspang tulad ng balat ng lumang puno. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pambihirang katatagan ng isang taga-Somaliland. Mahigpit kaming nagyakapan. Ang kamay ng aking ama ay malakas pa rin, kamay na humawak ng sibat sa buong buhay niya, na may taglay na roughness ng lupaing ito. Anak, hindi ko inasahan na babalik ka talaga. Ang boses ng aking ama ay may halong tuwa at hindi maitagong pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay at iginaya ko sa loob. Simple lamang ang bahay, ngunit malinis at maayos. Sa pinakapansin-pansin na pader sa sala, nakasabit ang isang luma at naninilaw na larawan na itim at puti. Ito ang aking lolo noong bata pa. Nakangiti ng masigla sa gitna ng isang hindi kapani-paniwalang luntiang palayan. Lalo kang nagiging kamukha ng iyong lolo, mahinang sabi ng aking ama habang nakatingin sa mukha ko. Ang pangungusap na iyon ay pumukaw sa aking puso. Namatay ang aking lolo noong 5 taong gulang pa lang ako. Ngunit siya ang laging ipinagmamalaki ng aming pamilya. Hindi lang siya isang magsasaka. Siya ang saksi ng maalamat na panahong iyon. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami ng aking ama sa beranda. Ang kalangitan ng gabi sa Somaliland ay napakalinaw. Ang bituin ay nagkalat na parang diamante sa itim na velvet, isang tanawing hindi kailanman makikita sa Dubai na sinasalanta ng polusyon. Tumayo ang aking ama at pumasok sa loob. Lumabas siya na may dalang isang lumang kahoy na kahon na makintab na sa kakasalo. Ito ang pinakamahalagang kayamanan niya at ang lalagyan ng kasaysayan ng aming pamilya. Dahil bumalik ka, dapat na itong ipasa sa iyo. Maingat na binuksan ng aking ama ang kahon. Walang ginto o alahas sa loob, kundi ilang larawan na itim at puti na nakabaluktot ang gilid at isang notebook na gasgas na. Hindi ko napigilan ang paghinga. Dahil alam kong nakaimbak dito ang isang alamat na kinalimutan ng mundo, ngunit ipinasa sa aming pamilya sa loob ng mga henerasyon. Kinuha ng aking ama ang isang larawan at iniabot sa akin. Sa likuran ng larawan, may isang hindi kapani-paniwalang luntiang palayan. Ang aking lolo, na nakasuot ng tradisyonal na damit, ay nakanganga sa tawa. At ang kanyang balikat ay nakaakbay sa isang bata at maitim ang balat na. Asyano na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at nakataas ang binti ng pantalon, puno ng putik. Ito si Engineer Lin. Ginoong Lin ang tawag sa kanya ng iyong lolo. Ang boses ng aking ama
ay malinaw sa gitna ng dilim. Iyon ang himala ng unang pagtubo ng palay sa lupa ng Somaliland noong dekada 1960s. Inapros ko ang likuran ng larawan. May nakasulat doon sa kumupas na tinta. Sa wikang Insik at Somali, pagkakaibigan ng magkapatid. Hindi malilimutan, technical team ng Republika ng Sina-Taiwan sa Africa. Noong panahong iyon, ang mga taga-kanluran ay pumunta dito para maghanap ng langis. Ang mga Ruso ay pumunta dito para magtayo ng base militar. Tanging ang grupong ito lamang mula sa isang islang silangan ang dumating para turuan kaming magpakabusog. Itinuro ng aking ama ang tao sa larawan. Si Engineer Lin at ang kanyang mga kasamahan ay hindi nanirahan sa mga air-conditioned villa tulad ng ibang foreign experts. Naguutos. Sila ay nakikain at nakitira sa amin. At sa init na 50 degree, tinuruan nila ang iyong lolo kung paano magpatubig at magtanim ng binhi. Hindi sila parang mga tumutulong, kundi parang mga kamag-anak na umuwi mula sa malayo. Binuksan ko ang notebook. Puno ito ng mga sketch ng kanal ng patubig at mga talaan ng paglaki ng iba't ibang tanim. Ito ang agricultural na Biblia na iniwan ng iyong lolo. Sabi ng aking ama. Sinabi sa akin ng aking ama na ang Taiwanese agricultural team na tinatawag na Pioneer Team ay nakagawa ng himala sa tigang na lupa na ito. Isang ani na higit sa 6,000 kilograms kada ektarya na ikinagulat ng buong kontinente ng Afrika. Ngunit hindi nagtagal. Nagbuntong hininga ang aking ama at nagdilim ang kanyang mga mata. Noong 1971, napilitan silang umalis. Dahil sa walang awang politika ng mundo, pinili ng mundo ang aming malaking kapitbahay at tinalikuran ng mga kaibigang tunay na tumulong sa amin. Naalala ko, nang umalis si Engineer Lin, umiyak ang iyong lolo na parang bata. Iniwan nila ang lahat ng kagamitan sa pagsasaka. Iniwan ang lahat ng binhi, ngunit ang dinala lang nila ay isang dakot na lupa ng Somaliland. Sinabi ng iyong lolo bago siya namatay. Ang tunay na kaibigan ay ang nagbibigay sa iyo ng huling patak ng tubig sa tagtuyot at hindi ang nangangakong magtatayo ng lawa sa panahon ng tag-ulan. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Naalala ko ang mayabang na delegasyong diplomatiko na nakita ko kanina sa kabisera, ang mga stadium at superhighway na ipinangako nila. 70 taon na ang lumipas. Tila nauulit ang kasaysayan, ngunit mas malinaw ang mga papel. Sa isang panig, ang rehimo na gumagamit ng pera para bumili ng pagsuko. Sa kabilang panig, ang partner na gumagamit ng teknolohiya para bumili ng pagkakaibigan. Ama, nag-alinlangan akong nagtanong, paano kung sabihin kong nagbalik na ang mga taong iyon, ang mga inapo ni Ginoong Lin? Biglang tumingala ang aking ama, at isang sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata, isang matagal nang nawawalang pag-asa. Sinasabi mo bang nagbalik na ang mga Taiwanese? Oo, nagbalik sila. Sa pagkakataong ito, hindi palay ang dinala nila, kundi isang mas mahiwagang bagay. Bukas, magkakaroon ng briefing sa community center na inorganisa ng Taiwan International Cooperation and Development Fund. Sinasabing hahamunin nilang magpatubo ng mga prutas na parang esmeralda sa pinakatigang na lupain dito. Tuwang-tuwa na hinawakan ng aking ama ang kamay ko at naramdaman ko ang sakit sa higpit ng hawak niya. Bukas, pupunta tayo. Pupunta ako para tingnan kung talagang nagbalik na ang mga lumang kaibigan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga bituin sa labas ng bintana ay kumikislap pa rin. Tila mga mata ng aking lolo sa langit. Habang hawak ko ang larawang itim at puti, naramdaman ko ang isang responsibilidad na lumipas sa loob ng kalahating siglo. Ang itinanim ng aking lolo noon ay hindi lamang pagkain, kundi isang binhi ng tiwala at tangal. At ngayon, pagkatapos matulog ng ilang dekada, tila dumating na ang oras upang sumibol ang binhi na iyon. Kinabukasan ng umaga, nang tumagos ang unang sinag ng araw sa alikabok, ang community center ng Nayon ay puno na. Ang simpleng bahay na adobe na ito ay karaniwan lamang napupuno kapag naglutas ng alita ng mga nakatatanda. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi puno ng tuwa, kundi ng malaking pagdududa at pagkabalisa. Sa loob ng maraming taon, nakita na namin ang napakaraming international aid organizations na dumarating at umaalis. Nagmamaneho sila ng mamahaling puting SUV. Nagpapakuha ng litrato habang may hawak na payat na bata. Nagiiwan ng ilang sako ng harina at pagkatapos ay nawawala na parang hangin na nagiiwan lamang ng kapalpakan at mga pangakong hindi natupad. Anong mayaman na bansa na naman ang nagpapakita ngayon? May isang tiyuhin sa tabi ko ang dumura nang may pag-ayaw. Nabalitaan ko, iyon daw ang Taiwan, ang maliit na islang iyon na iniiwasan ng buong mundo.
Sila mismo ay may problema. Paano pa sila makakatulong sa atin? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ng aking ama. Ngunit hindi siya sumagot. Pinilit lamang niyang itinuwid ang likod at umupo sa pinakapansin-pansin na upuan sa unang row. Umupo din ako. At kinakabahan kung ang mga taong dumating ngayon ay para lamang sa geopolitical chess game. Tuluyan ang guguho ang santuwaryo sa puso ng aking ama. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Walang maingay na escort, walang bodyguard na nakasuot ng itim na suit na nagmamadali. Ilang lumang pickup truck na puno ng dilaw na putik ang tahimik na huminto sa labas. Ang 4 na Asyanong nakasuot ng madilim na asul na vest ang bumaba. Ang logo sa kanilang dibdib ay hindi ang sagisag ng isang tanyag na malaking bansa, kundi isang simpleng disenyo ng bituin at sa ilalim ay nakasulat na Taiwan International Cooperation and Development Fund. Hindi sila nagtungo sa podium nang nakaangat ang ulo tulad ng ibang opisyal, kundi yumuko sila ng malalim sa mga nakatatanda. Ang simpleng kilos na ito ay nagpatahimik sa ingay ng assembly hall. Ang ganoong pagpapakumbaba ay napakabihira sa lupaing ito na sanay sa paglilimos at pagtingin ng mababa. Ang pinuno ay isang dalubhasa na may uban na, ngunit masigla. Nagsimula siya sa paggamit ng matatas na Ingles at may halong ilang salita sa Somali. Mga nakatatanda, mga kapatid, hindi kami nandito para mamigay ng tinapay o magtayo ng stadium. Nandito kami para magpawis kasama kayo at subukang magpatubo ng ginto mula sa buhangin na ito. Nagsimula ang tawanan sa madla. Ang magtanim ng ginto sa disyerto ay parang mas absurd pa sa fairy tale. Ngunit ang dalubhasang Taiwanese na ito ay hindi nagalit. Lumingon siya at binuksan ang projector. Lumabas sa screen ang isang kakaibang halaman na hindi pa namin nakikita. Parang isang cactus, ngunit may nagbubunga ng matingkad na pulang prutas na parang apoy. Ito ay tinatawag na dragon fruit. Sabi niya habang itinuturo ang larawan. Sa Taiwan, ito ay isang banal na prutas na may mataas na halaga. Ito ay matibay sa tagtuyot at init. Matatag tulad ng mga mamamayan ng Somaliland. Ang gagawin namin ay gawing pinakamalaking dragon fruit at watermelon farm sa Africa ang tigang na lupa sa labas ng Hargeisa. Huwag kayong magbiro. May sumigaw mula sa pulutong. Hindi na nga sapat ang tubig namin para inumin. Paano pa kami magkakaroon ng labis na tubig para idilig sa mga mamahaling prutas na iyan? Ito ang pinakamatalim at pinakarealistikong tanong. Lahat ng mata ay nakatuon sa mga Taiwanese. Naghihintay na makita kung paano sila mapapahiya. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang babae sa dulo ng row. Mas bata siya kaysa sa iba. Nakasuot ng itim na salamin at may daladalang tumpok ng technical na diagram. Kanina pa siya tahimik na nag-aayos ng kagamitan sa sulok. Nang tumingala siya, ang kanyang malinaw at matatag na mga mata ay nagbigay sa akin ng kakaibang pamilyar. Hindi namin kukunin ang inyong tubig. Ang kanyang boses ay mahina ngunit napakalinaw at may puwersa. Nagdala kami ng isang teknolohiya na tinatawag na drip irrigation. Ang bawat patak ng tubig ay hindi masasayang sa pag-evaporate, kundi direktang ipapakain sa ugat ng halaman. Ito ay kasing eksakto ng pagpapasuso sa isang sanggol. Mahusay siyang nagpakita ng isang set ng data ng paghahambing ang mga resulta na nakamit na sa Taiwanese experimental farm sa Hargeisa. Ang ani ng watermelon ay tumaas ng 3 beses. Ngunit ang paggamit ng tubig ay 10 sa isang bahagi lamang ng tradisyonal na flood irrigation. Ang mga tuyong numero na iyon ay tila naging mga dancing notes sa kanyang bibig na nagpinta ng isang luntiang blueprint. Habang pinapanood ko ang kanyang kumpiyansa sa stage, biglang nag-overlap ang luma at naninilaw na larawan sa aking isip. Ang ganoong tingin. Ang ganoong sigasig sa pakikipag-usap tungkol sa lupa halos kapareho ni Ginoong Lin sa larawan ng aking lolo. Malamang ay napansin din ng aking ama ang isang bagay. Nanginginig ang kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa babaeng engineer. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Tila gustong sumigaw ng isang matagal nang nakalimutang pangalan. Sa sandaling iyon, sumilip ang tingin ng engineer sa pulutong at nakita niya kami. Nagulat siya ng sandali. At pagkatapos ay nagpakita ng isang mainit na ngiti. Walang pagmamataas ng isang tagapagbigay sa ngiti na iyon, kundi ang pagiging malapit lamang ng isang matandang kaibigan. Napagtanto ko na hindi lamang ito isang briefing sa agrikultura. Ito ay isang muling pagkikita na sumaklaw sa kalahating siglo. Ang muling pagbangga ng dalawang nag-iisa ngunit matatag na puso sa sulok ng mundo. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin sa experimental field sa labas ng Hargeisa.
Ang mga punla ng dragon fruit na itinuturing ng mga lokal bilang gawa ng mga baliw ay nag-ugat sa tigang na lupa sa ilalim ng pagpapatubig ng drip irrigation. Habang pinapanood ng mga taga-nayon ang mga malalambot na berdeng sanga na umabot sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagsimula ring sumibol ang isang sinag na tinatawag na pag-asa sa kanilang mga mata na dating patay na. Gayunpaman, tila laging nilalaro ng kapalaran ang Somaliland. Nang malapit ng mamunga ang unang ani, biglang sumiklab ang isang pandaigdigang sakuna ang salot ng siglo. Kasabay nito, lumabas din ang pangit na mukha ng pinakamalaking tagtuyot sa loob ng 15 taon. Ang takot ay kumalat sa buong kontinente ng Africa na parang wildfire. Nagpa siya ang Superpower Construction Group na nangakong magtatayo ng malaking stadium para sa amin sa sandaling kami ay pinakawalang magawa. Personal kong nakita ang kanilang malalaking sasakyang pangkonstruksyon na umalis ng magdamag na nag-iwan lamang ng ilang nag-iisa at kalawangin na mga haligi ng semento sa site, tila nagtataka sa aming pagiging inosente. Ang kanilang kinatawan sa pamamagitan ng isang interpreter ay malamig na nagbigay alam sa gobyerno. Dahil sa force majeure, ang proyekto ay ipinagpaliban ng walang takdang panahon. Para sa kaligtasan ng aming mga empleyado, kailangan naming bumalik sa aming bansa. Nang kumalat ang balita sa nayon, ang despair ay mas nakakabigti pa kaysa sa tagtuyot. Umupo ang aking ama sa doorstep, mahigpit na hawak ang lumang larawan at bumulong. Mauulit na naman ang kasaysayan, tulad noong 1971. Kapag may malaking sakuna, aalis silang lahat. Nagsimulang magbulungan ng mga taga-nayon. May ilan pang ang nagalit at gustong sugurin ang camp ng mga Taiwanese. Naniniwala na nag-iimpake na rin sila at naghahanda na tumakas. Pagkatapos ng lahat, sa lupaing ito na isinisumpa ng Diyos, sino ang handang makipagsapalaran para sa buhay ng iba? Puno ng galit at hinanakit. Tumakbo ako sa experimental farm. Ngunit ang nakita ko ay nagpatigil sa akin na parang nakadikit sa lupa. Totoong abala ang camp ng mga Taiwanese, ngunit hindi sila nag-iimpake para tumakas, kundi nagbababa ng karga. Inilalabas mula sa truck ang mga kahon na may tatak na made in Taiwan. Hindi yun mga kagamitan sa pagsasaka, kundi ang pinakakailangan namin ngayon, medical mask, PPE, at ventilator. Si Engineer Lin Yuting, nalaman ko ang kanyang pangalan kalaunan, ay nagmamadaling nakasuot ng mask at pawis na pawis, nag-uutos sa kanyang team na gawing temporary medical station ang isang bodega ng farm. Hindi siya nagulat nang makita niya ako. Nagmamadali lang siyang inabutan ako ng isang kahon ng mask. Ahmad, buti na lang at dumating ka. Ang kanyang boses ay bahagyang naapula dahil sa mask, ngunit mabilis at matatag ang kanyang tono. Makinig ka. Nakatanggap kami ng utos mula sa headquarters sa Taipei. Mas malala ang pandemic na ito kaysa sa inaasahan. Hindi kakayanin ng medical system ng Somaliland. Hindi ba kayo aalis? Naguluhan kong tinanong ang hangal na tanong na iyon. Umalis na ang malaking group na iyon. Huminto si Lin Yuting sa kanyang ginagawa. Lumingon siya at ang kanyang malinaw na mga mata ay tumitig sa akin. May isang kapayapaan sa kanyang mga mata na nakabibigla. Sila ay dumating para magnegosyo. Kapag nalugi ang negosyo, natural lang na umalis sila. Ngunit kami ay dumating para makipagkaibigan. Itinuro niya ang mga Taiwanese na doktor at agricultural expert na nagsuot ng PPE sa likod niya. Ang kanyang tono ay matatag at malakas. Sa Taiwan, mayroon kaming matandang kasabihan. Sa panahon ng pagsubok, nakikita ang tunay na kaibigan. Nangako kami sa gobyerno ng Somaliland. Mananatili ang buong Taiwan Technical Mission sa Somaliland. Hindi lang namin poprotektahan ang mga punla na ito, kundi poprotektahan din namin ang mga tao rito. Sa sandaling iyon, nakita ko ang watawat ng blue sky, white sun, and a holy red earth. Watawat ng ROC sa flagpole sa likod niya na lumalaban sa gitna ng dilaw na buhangin. Kung ikukumpara sa nakalulungkot at tahimik na stadium construction site sa malayo, ang maliit na farm na to ay napakalaki at matatag. Tila isang fortress na hindi matitinag. Ang tunay na higante ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang handang sumuporta sa iyo kapag bumagsak ang kalangitan. Kung ang drip irrigation technology ay ang bowl ng bigas na ibinigay sa amin ng mga Taiwanese, ang sumunod na nangyari ay ang kanilang pagbibigay ng aming buhay. May malungkot na kasabihan sa Somaliland. Ang panganganak ng babae ay parang pagtapak ng isang paa sa pinto ng kamatayan. Sa madilim na mga araw ng lockdown, dahil sa kakulangan ng medical resource at lumalalang sanitation dahil sa tagtuyot, ang birthing room sa Hargeisa General Hospital ay naging impyerno.
Ang iyak ng mga bagong silang ay lalong nababawasan at napalitan ito ng iyak ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Sa sandaling kami ay nawawalan na ng pag-asa. Pumasok si Lin Yuting kasama ang isa pang team sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakasuot ng khaki shirt ng agricultural team, kundi malinis na puting doctor's robe. Ito ang Taiwan Medical Mission sa Somaliland. Hindi lang ventilator at PPE ang dinala nila, kundi isang magic na hindi namin narinig. Ang Maternal and Infant Healthcare Function Enhancement Project. Hindi ko kailanman malilimutan ang gabing iyon. Ang aking kapitbahay, si Fatima, ay nanganganak sa kanyang unang sanggol. Sa sick room na kulang sa gamot at supply, wala nang magawa ang mga lokal na doktor at ipinahiwatig pa nila sa pamilya na maghanda para sa masama. Ang asawa ni Fatima ay nakaluhod, desperado at ginugulo ang buhok. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga Taiwanese emergency doctor. Hindi sila sumuko. Sa simpleng operating room, nakita ko ang isang tanawin na parang science fiction movie. Ang isang Taiwanese doctor ay mahusay na nagpapatakbo ng isang aparatos na may screen. Ang kabilang dulo ng screen ay konektado sa Taiwan Medical Center, libo-libong milya ang layo. Ito ay telemedicine, malawakang medical technology. Sabi ni Lin Yuting habang nakatayo sa labas ng operating room na may kinang ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng 5G technology at medical big data ng Taiwan, ang lahat ng top OBGYN specialists sa Taiwan ay nagtutulungan para kay Fatima at sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Sa labas ng bintana ay ang dilaw na buhangin at ang tahimik na stadium construction site. Ngunit sa loob ng bintana, ito ay konektado sa tuktok ng civilization ng teknolohiya at humanitarianism. Makalipas ang kalahating oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Lalaki, safe, nang lumabas ang Taiwanese doctor na may hawak na maliit na buhay. Nagliyab ang palakpakan at hiyawan sa hallway. Ang asawa ni Fatima, na umiiyak, ay tumakbo upang halikan ang kamay ng doktor, ngunit marahan siyang itinayo ng doktor. Itinuro ng doktor ang watawat ng blue sky, white sun, and a holy red earth sa dibdib ng puting robe at sinabi sa simpleng Somali. Kami ay kaibigan, tulong ng Taiwan. Sa sandaling iyon, ako ay lubos na natigilan. Ang malaking bansa na nangakong magtatayo ng stadium para sa amin ay piniling umalis sa harap ng sakuna na nag-iwan sa amin ng isang tiwangwang na site. Ngunit ang maliit na islang ito na iniiwasan ng mundo ay ginamit ang teknolohiya ng medisina na ipinagmamalaki nila upang panatilihin ang buhay sa aming pinakamahina. Tiningnan ko ang bagong silang na bata, natutulog ng payapa sa bisig ng Taiwanese doctor. Naisip ko, hindi lamang ito ang kapanganakan ng isang bagong buhay. Ito ay isang blood oath sa pagitan ng Somaliland at Taiwan. Ang dinala nila ay hindi ang malamig na bakal at semento, kundi ang pag-asa na may init. Ito ang kapangyarihan ng Taiwan. Hindi sila sumisigaw ng slogans ng may sigasig, ngunit sa pinakamalumanay na paraan, nagtayo sila ng isang tunay at hindi matitinag na bundok ng pambansang protection sa Horn of Africa. Ang gabi sa disyerto ay napakalamig, ngunit ang camp ng Taiwan team ay maliwanag pa rin. Hawak ko ng mahigpit ang lumang kahoy na kahon na ibinigay sa akin ng aking ama. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Kailangan kong linawin ang bagay na ito. Bakit? Bakit ang isang modernong kapangyarihan sa teknolohiya ay handang manatili at makipaglaban para sa isang mahirap na bansa tulad namin na hindi nila kamag-anak? Sa panahon na lahat ay tumatakas, marahan kong kumatok sa pinto ng office ni Lin Yuting. Nakayuko siya sa kanyang desk, nag-aalala sa isang komplikadong diagram ng irrigation pipeline. Sa gilid ay may malamig ng bento box. Nang makita niya ako, dali-dali niyang hinubad ang kanyang salamin. Kinusot ang kanyang mga mata na puno ng pula at nagpakita ng kanyang natatanging, pagod ngunit mainit ng ngiti. Ano ang problema, Ahmad? May problema ba ang bata ni Fatima? Nag-aalala siyang nagtanong. Hindi, maayos ang bata. Para dito ako. Huminga ako ng malalim at nanginginig ang kamay na binuksan ko ang kahon. Inilabas ko ang larawang itim at puti na itinago ng aking ama na parang kayamanan at inabot ito sa kanya. Ito ang aking lolo. Ang taong ito sa tabi niya ay ang Taiwanese expert na nagturo sa amin ng pagtatanim ng palay noon, sabi ng aking ama. Kung wala siya, baka matagal nang nagutom at namatay ang aming pamilya sa tagutom na iyon. Kinuha ni Lin Yuting ang larawan. Ang kanyang kalmadong mukha ay nanigas sa sandaling hinawakan niya ito. Ang kanyang mga pupil ay biglang lumiit at ang kanyang hininga ay naging mabilis.
Nakita kong nagsimulang manginig ng husto ang kanyang kamay habang marahan niyang hinahaplos ang mukha ng bata at asyanong iyon sa larawan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa glass frame ng larawan nang walang babala. Lynn? Kapitan Lynn? Nagulat ako. Patawad kung nakasakit ako. Wag. Agad siyang huminto sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng hindi kapanipaniwalang kagalakan. Hindi ka nakasakit, Ahmad. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Tumingala siya at ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti siya ng mas maliwanag kaysa sa bituin. Ito ang aking ama, si Lin Zhixiang. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang thunderbolt sa aking isip. Paanong nangyari iyon? Kinuha ni Lin Yuting ang isang kuwintas mula sa kanyang leeg. Ang pendant ay may inlaid na maliit na larawan. Isang matandang lalaki na may hawak na isang dakot ng pulang lupa ng Somaliland na may tingin ng pagkamis. Mula noong bata pa ako, kinukuwentuhan na ako ng aking ama tungkol sa Africa. Malumanay siyang nagkuwento, tila bumalik sa nakaraan. Sabi niya, ang pagpilit na umalis sa Somaliland noong 1971 ay ang pinakamalaking pagsisisi niya sa kanyang buhay. Sabi niya, ang mga tao rito ay ang pinakamabait na kaibigan sa buong mundo. Ngunit pinilit siya ng internasyonal na politika na talikuran ng kanyang mga kaibigan. Bago siya namatay, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, Yuting, kung may araw na makabalik ang Taiwan, kailangan mong bumalik para sa akin, tingnan sila. Sabihin sa kanila na hindi namin sila nakalimutan. Hindi ko na mapigilan ang aking mga luha. Kaya pala, hindi ito isang malamig na government aid program. Ito ay isang debt of kindness na sumaklaw sa kalahating siglo at nagpatuloy sa 2 henerasyon. Ang nakita ng malaking bansa na nagtayo ng stadium ay ang interes at strategic position. Ngunit ang nakita ng mga Taiwanese ay ang mga kapatid na minsan nakipaglaban kasama sila. Ama, nakita mo ba? Tahimik akong sumigaw sa direksyon ng aking bayan. Hindi nagbigay sala ang iyong matandang kaibigan. Nagbalik ang kanyang anak na babae na may mas advanced na teknolohiya at mas malalim na pagkakaibigan upang tuparin ang pangako na hindi natapos. Noong gabing iyon, magkahawak ang aming mga kamay. 2 larawan, 2 henerasyon, 2 bansa na iniiwasan ngunit umaasa sa sarili, ay naging konektado ang dugo sa sandaling iyon. Makalipas ang 6 na buwan, ang Harvest Festival na tinawag na Himala ng Desierto ay naganap. Sa labas ng Hargeisa, ang araw ay matindi pa rin noong araw na iyon, ngunit ang hangin ay hindi na ang nakapanghihina ng loob na tuyong amoy ng alikabok, kundi puno ng amoy ng prutas na nakakakalma ng puso. Ang experimental field na dating isang tahimik na dilaw na buhangin, ay ngayon ay naging isang karagatan ng luntian. At sa gitna ng luntiang karagatan na ito, may hindi mabilang na mga prutas na parang ruby na kumikinang. Iyon ang dragon fruit na dinala ng Taiwan team. At ang mga watermelon na mas malaki pa sa basketball. Hindi lamang ito isang ani ng agrikultura. Ito ay isang tahimik ngunit nakakabinging diplomatikong labanan. Dumating ang Minister of Agriculture ng Somaliland, dumating ang mga reporter mula sa iba't ibang bansa, at dumating pa ang opposition politician na minsang nag-ayaw sa Taiwan at nagtaguyod ng planong stadium. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi kapanipaniwala. Dahil ilang kilometers lamang ang layo, ang stadium construction site na ipinangako ng malaking bansa ay mayroon na lamang ilang kalawangin na bakal na nag-iisa sa buhangin, unti-unting natatabunan ng hangin at buhangin, at naging isang malaking joke ng kapalpakan. Dito, pinabagsak ng mga Taiwanese ang lahat ng pagdududa sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Si Lin Yuting, na nakasuot ng kanyang natatanging asul na vest, ay nakatayo sa ridge ng field. May hawak na aparatus at nagpapakita ng data sa mga manunood ng may kumpiyansa. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Ito ang data ng tamis na na-measure namin. Ang mga desert dragon fruit na ito ay may tamis na 20 degrees. Mas matamis pa kaysa sa imported high-end fruit. At ito ay tinanim gamit ang pinaka-advanced na IoT Smart Monitoring System ng Taiwan. Ang bawat patak ng tubig ay kinakalkula ng eksakto. Ang paggamit ng tubig ay 10 sa isang bahagi lamang ng tradisyonal na agrikultura. Nagkagulo ang lahat. Ang opposition politician na iyon ay hindi naniwala. Personal siyang pumunta sa field, pumili ng watermelon at agad na pinutol. Isang malakas na tunog ang narinig at lumabas ang matingkad na pulang laman ng melon. Tumalsik ang katas. Kumagat siya. At ang kanyang mukha na dating matigas at seryoso ay biglang sumalampak na napalitan ng isang komplikadong ekspresyon na may halong pagkabigla
at kahihiyan. Ang matamis na katas na iyon ay hindi lamang nagpabasa sa kanyang lalamunan, kundi tila malakas siyang sinampal na nagsasabi sa kanya kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang manloloko na gumuguhit lamang ng malaking larawan. Ang mga kamera ay patuloy na nagkiklik. Ang reporter ng Reuters ay masiglang nagulat sa kamera. Mga manonood, hindi ito ang tropical rainforest ng Asia. Ito ang tigang na Horn of Africa. Ang mga Taiwanese expert ay lumikha ng imposible. Ang kanilang itinanim ay hindi lamang prutas, kundi ang economic lifeblood ng bansang ito. Ang mataas na kalidad na green gold na ito ay i-export sa gitnang silangan at Europa na magdadala ng tunay na yaman sa Somaliland. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito, ang pagmamalaki na matagal nang nakatago sa aking puso ay sa wakas ay sumabog. Lumingon ako sa tiwangwang na site na natatabunan ng buhangin sa malayo at may matinding hinanakit sa aking puso. Nakikita ba ninyo? Ito ang dahilan kung bakit pinili namin ang Taiwan. Ang higanting iyon na nagpahayag ng sarili bilang World's Factory ay gusto lamang kaming gawing vassal state gamit ang bakal at semento. Isang pawn sa kanilang One Belt, One Road chessboard. Kapag wala ng pakinabang, aalis sila na nagiiwan sa amin ng kapalpakan. Ngunit iba ang Taiwan. Kahit na ang maliit na islang ito ay sinasawata sa entablado ng mundo, iniiwasan at inaagawan ng pangalan, ang kanilang teknolohiya ay top-notch at ang kanilang puso ay mainit. Hindi sila nagsasagawa ng predatory development. Ibinigay nila ang fishing rod sa aming mga kamay, ang pinakapuso ng agricultural at medical technology nang walang reserbasyon. Sa sandaling ito, nakita ng lahat ng taga-Somaliland ang katotohanan. Mabibili ng kapangyarihan ng mga tuhod ng politiko, ngunit hindi mabibili ang ani ng lupa. Mabibili ng pera ang mga gusali ng vanity, ngunit hindi mabibili ang tunay na kaibigan. Lumapit sa akin si Lin Yuting at inabutan ako ng isang piraso ng dragon fruit. Iyon ang bunga ng aming pinagsamang pagsisikap. Sa ilalim ng araw, ang prutas ay kasing pula ng dugo, kasing tamis ng pulot tulad ng matatag na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa na labis na nasasaktan ngunit matatag pa ring nakatayo. Nang lumipas ang ingay ng Harvest Festival, magkatabi kaming umupo ni Lin Yuting sa ridge ng field, pinapanood ang sunset na ginagawang ginto ang bagong luntiang oasis. Ang masayang kanta ng mga taga-nayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa malayo. Ang mga bata na tumatakbo na may hawak na watermelon ay bumuo ng pinakamagandang larawan sa aking panaginip. Ngunit may huling tanong pa rin sa aking puso. Yuting, tiningnan ko ang kanyang pagod ngunit kontentong profile. Sa totoo lang, sa lakas ng Taiwan ngayon, maaari kayong makipagkaibigan sa mga malalaking bansa sa kanluran o gamitin ang mga resources sa mga lugar na may mas strategic value. Bakit ninyo ginugol ang napakaraming pagsisikap na tumulong sa mga walang kabuluhang kaibigan tulad namin sa isang lugar na godforsaken? Hinubad ni Lin Yuting ang kanyang salamin na puno ng alikabok at tumingin sa malayo. Sinabi niya ang isang bagay na nagpakilabot sa aking kaluluwa. Ahmad, alam mo ba, sa malupit na mundong ito na ang border ay hinahati ng kapangyarihan, ang Taiwan at Somaliland ay parang mga kambal na matagal nang nawawala. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit malakas itong tumama sa aking puso. Pareho kaming nakablock sa pinto ng United Nations. Pareho kaming tinatakot ng isang malakas na kapitbahay na sasakupin. Pareho kaming nahaharap sa hindi mabilang na malamig na tingin ng international community. Kami ay mga ulila sa international law. Ngunit dahil kami ay ulila, mas alam namin kung paano magbigay ng payong sa iba. Ang pangungusap na iyon ay naglabas ng pinakapuso ng tulong na ito. Hindi ito paglilimos ng malakas sa mahina, kundi pagprotekta sa isa't isa sa pagitan ng mga survivor. Naalala ko ang group ng malaking bansa na umalis na ang mayabang na higante na sinubukang bilhin ng aming mga tuhod gamit ang isang maganda ngunit walang silbing stadium. Iyon ay tulong na may pagmamataas. Sa kanilang mga mata, ang Somaliland ay sa lamang geopolitical pawn. Gusto nilang maging vassal kami, isang dekorasyon para ipagyabang ang kanilang pambansang lakas. Kapag hindi kami sumunod, kukunin nila ang ladder at hahayaan kaming bumagsak. Ngunit ang ibinigay sa amin ng Taiwan ay tulong na may dangal. Tinuruan nila kami ng drip irrigation technology upang hindi na kami umasa sa kalangitan. Sinisanay nila ang aming mga doktor at nagtatatag ng telemedicine system upang kami ay makontrol ang buhay at kamatayan ng aming sariling mamamayan. Hindi nila gusto na kami ay umasa sa Taiwan, kundi gusto nila na kami ay maging tulad ng Taiwan, tumayo ng tuwid at mamuhay ng may dangal sa malupit na mundong ito sa pamamagitan ng karunungan at sipag.
Lumingon sa akin si Lin Yuting at ang kanyang mga mata ay matatag na parang bato kung ang Taiwan ay nagawang maging isang giant sa teknolohiya na ginagalang ng mundo mula sa isang maliit na isla na kulang sa resource at delikado, kaya rin ng Somaliland. Ahmad, tandaan mo, hindi kami dumating para maging savior. Dumating kami para maging inyong kasama sa labanan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko kung bakit hindi mabubuhay ang mundo nang wala ang Taiwan. Hindi lang dahil ang mga chip ng TSMC ang kumukontrol sa lifeblood ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ay dahil sa kakaibang Taiwan spirit na ito ang dakilang virtue. Na kahit na iniiwasan ng buong mundo, sila ay patuloy na lumalago ng matatag. At kapag lumakas na sila, hindi nila nakakalimutan ang kanilang orihinal na puso at marahang tinatrato ang bawat maliit na buhay. Sa international jungle na ito na puno ng pagkalkula at pag-uuna sa interes, ang Taiwan ang tanging lighthouse of civilization na naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng kabutihan at moralidad. Ang liwanag ng lighthouse na ito, kahit na mahina, ay mas maliwanag at mas tumatagal kaysa sa anumang torch ng hegemony. Ngayon, 1 taon na ang lumipas mula noong krisis na iyon. Kung pupunta ka sa labas ng Hargeisa ngayon, makikita mo ang isang nakakabiglang paghambing. Sa isang gilid, ang abandoned stadium ng malaking group ay malapit ng matabunan ng buhangin na naging isang lapida ng kasakiman at pagmamataas. Sa kabilang gilid, ang experimental farm ng Taiwan Technical Mission ay lumaki na ng 3 beses, lunti ang luntian at amoy prutas. Higit pa rito, hindi nagpahinga ang aming mga kaibigan sa Taiwan. Sinabi sa akin ni Lin Yuting na ang susunod na hakbang ng Taiwan ay tulungan ng Somaliland sa digital transformation. Ipinakikilala nila ang ICT technology ng Taiwan sa aming gobyerno at mga paaralan. Ang mga bata na dati ay hindi makainom ng tubig ay ngayon ay nakaupo sa maliwanag na mga classroom, gumagamit ng mga computer na dinonate ng Taiwan at nag-aaral ng coding. Tinuturuan kami ng mga Taiwanese kung paano armasan ang aming utak ng software intelligence. Nakatayo sa lupaing ito na puno ng pag-asa. Sa wakas ay nakapagdesisyon ako. Hindi na ako babalik sa Dubai. Mananatili ako rito. At patuloy na isusulat ang hindi pa natatapos na himalaang ito kasama si Lin Yuting at ang aming mga kaibigan sa Taiwan. Dahil alam ko na hanggat kasama namin ang Taiwan, makikita namin ang kinabukasan. Mahal kong mga kaibigan sa Taiwan, kung nanonood kayo ng video na ito, pahintulutan ninyo akong isang taga Somaliland mula sa malayong Afrika na magbigay sa inyo ng pinakamalalim na paggalang. Marahil ay madalas kayong nakadarama ng kalungkutan na parang isang bangka sa dagat na anumang sandali ay maaaring lamunin ng malalaking alon. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang inyong halaga. Hindi ito nakasalalay sa laki ng inyong teritoryo, kundi sa altitude ng civilization na inyong inilalabas. Hindi lang kayo ang puso ng pandaigdigang teknolohiya na may hawak na mga chip na nagpapatakbo sa mundo. Kayo rin ang konsensiya ng pandaigdigang moralidad na nagbabantay sa pinakadalisay na tiwala sa pagitan ng mga tao. Hindi mabubuhay ang mundo nang wala ang Taiwan, tulad ng hindi mabubuhay ang disyerto na ito nang wala ang tubig. Kung ang malaking kapitbahay na iyon ay ang hegemony na kinatatakutan, ang Taiwan ay ang Wangdao, dangal at katapatan na iginagalang. Mapipilit ang hegemony ang mga tao na yumuko, ngunit ang Wangdao lamang ang makapagpapalaya sa puso ng mga tao. Ako si Ahmad. Ako ang saksi ng himalang ito. Kung ipinagmamalaki mo rin na ikaw ay isang Taiwanese, kung naniniwala ka rin na ang kapangyarihan ng kabutihan ay magtatagumpay sa pagmamataas, paki-like ang video na ito, mag-subscribe, at ibahagi ito upang mas maraming tao makaalam sa dakilang kontribusyon na tahimik na ginagawa ng Taiwan sa sulok ng mundo. Hayaan ng mundo na marinig ang tunay na boses ng Taiwan. Salamat Taiwan. Mas mabuti ang mundo dahil sa inyo.